and this is Ayen. Okay guys, I'm under the weather today, but gusto ko na talaga tapusin yung ating pinost na video about plumbing line na pinagawa ko sa ating unit. And for this video, i-discuss ko kung bakit ako nagpagawa, magkano ang material at magkano ang labor cost. So, without further ado, let's start! Bakit nga ba ako nagpagawa ng plumbing line ng aking unit? Meron naman ng existing line, si APEC. Sa mga nanonood ng video ko, for sure naman is nanonood kayo sa mga sa ibang vlogger na meron ding unit under APEC. At iyan yung isa sa mga naging problem nila. Wala lang akong time to seek the permission po to stitch the video here. So, pero makikita niya sa YouTube. I-search nyo lang. Nakalimutan ko lang yung name ng vlogger na yun. Pero napanood ko is nakapagpa-tiles na siya. Then nagkaroon siya ng problem. At yun yung naging solution niya. Bakbakin yung tiles at ayusin yung plumbing line ng kanyang unit. Yun yung isa sa mga iniiwasan natin. Kasi sayang din naman yung pera, oras, 'di ba? Labor cost, material cost, tapos yung linis pa ng bahay. Okay, yun po yung iniwasan ko. Kaya po ako nagpagawa. Okay? Iyan is the common problem ng unit ni APEC. Problem ng unit ni APEC. Magtatanong kayo, magkano po yung labor cost nyo? Labor cost po inabot is 12,000 pesos. 12,000 pesos is 2 weeks and 4 days po atang ginawa. O sino po ang inyong contractor? So I'm not confident enough to recommend yung contractor na gumawa sa akin. Although meron, kasi ang usapan talaga namin is 2 weeks niya lang gagawin. Iyon ang pinakamahaba. Pero na-delay kami, umabot ng 4 days. Hindi ko masasabing perfect ha, pero at least, diba, nagawa natin ng paraan na paayos natin lahat ng linya. Nagagamit na yung unit ngayon, okay naman, wala akong nagiging problem. Okay? Ang material cost natin, okay, ang material cost is, umabot siya ng almost 16,600. Isa pa din sa naging problem ko is, feeling ko lang ha, napakadaming nagamit ng piping. Pero, ang naging problem po kasi during the project is yung first 1 week, ang bilis. Bilis silang maghukay. Talagang nakita ko agad yung progress ng ating sabi ko, good kako. Okay kako. So yung first batch na gumawa dun sa unit ko, sila din yung supposedly gagawa nung linya. Sila yung maglalatag. Iyon ang pagkakaintindi ko. So naglatag na sila. Ang nangyari, ito parang first batch na to is kumbaga, siguro baguhan, nakuha silang bago nung kausap ko, may mga mali. So, hindi natapos agad. Yung first week na yon may araw na tenga. Okay? Doon sa second week, siguro bago matapos, saka lang kumuha ng experience talaga na tao yung kausap ko. At yung pangalawang batch na yon, iyon yung nakausap ko na sabi niya, medyo madami daw ngang nagamit at may mga piping, may mga linya na inulit siya, which is as a unit owner, di ba sayang yung materialis na dapat nagamit na sa tamang linya, nabaklas pa. Syempre, yung piping, once na nadikit mo na siya, yun ang aking pagkakaintindi, nadikit mo na siya, na ganito mo na siya, hindi na siya kaganon kaganda kapag dinugtong mo pa ulit, pinutol mo, dudugtong mo ulit, di ba? So, may yung pangalawang batch na gumawa is, yun nga, may nasabi siya na, dapat hindi ganito, dapat hindi ganyan. Meron tayong extension of 4 days na which is ang original is 2 weeks lang gagawin. Nagkaroon tayo ng additional 4 days dahil nga nagpalit ng tao. Yun yung sabi ko, okay, hindi ko siya i-recommend. Yun sana yung plan ko na i-recommend ko sa inyo. Pero, ayun nga, so, ayoko ding ma-encounter nyo yung problem na na-encounter ko kasi baka mamaya, ibang problem yung mangyari sa inyo, 'di ba? Ayoko namang masisi. Pero ito is para ma-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung possible na expectation nyo sa pagpapagawa ng plumbing. Unang-una is yun nga, the material cost. Ang mahal po ng materials, guys. Lalong-lalo na yung mga piping. Nakakahinayang kasi lalo kung nasayang, okay? Okay, doon sa pangalawang batch na gumawa ng bahay ko, okay na, nalinyahan na lahat, na anuhan na siya lahat na lagyan na lahat. Tapos, ang isa pa sa naging problem ko is yung linya ng CR ko sa taas. Pwede naman pagtabihin yung dalawang tubo. Ang nangyari, pinaghiwalay pa niya. Kumbaga, ito yung isang tubo, 'di ba? Ito yung isang tubo na pwede naman niyang pagdikitin to save
more space, nangyari, pinaghiwalay niya. Kasi yung nasa gitna, drainage naman nung laundry. Which is dapat hindi, di ba? Sabi niya nga, bakit pa pinaghiwalay? Pwede namang pagsamahin. Ang laki tuloy nung space na nakain na dapat sana may mas malami pang space na makukuha. Pero, ayun na nga, nandoon na, ginawa lang namin ng paraan. So, makikita niyo yan sa mga susunod kong video kung paano namin nagawa ng paraan yung ginawa na tubo na yun, okay? So, yun yung mga problem na na-encounter ko, which is sana hindi niyo ma-encounter. Makakuha kayo ng mais-ais na contractor. Yung akin kasi, kumbaga sa materials is hiwa-hiwalay. So, hindi po tayo kumuha ng isang team to build yung mismong renovation ng aking bahay. Iba po yung kinuha ko for the plumbing. Okay? Sa material cost po natin, ayun nga, umabot tayo ng 16,600. Labor cost po natin is umabot ng 12,000 pesos. At which is nag-total cost po ako ng almost 28,600. Ayan. Kasama na po dyan yung paghakot ng ating mga debris. Ayan. Na ipakita ko na po sa inyo yung ating plumbing line project. Natapos na po iyan. Ang ating next project naman is the full renovation po ng ating bahay. Yes guys, full renovation na po ng ating unit. Ito na po yung lagi kong sinasabi na hopefully. At ito na, manifesting is stopped here talaga. Okay? May full renovation na po tayo, ongoing po. Ayan, magpo-post po tayo ng ating update. Sa ating mga first week, papakita ko po sa inyo kung ano na po yung mga natapos. Ayan. And sana sa mga susunod kong video, nandyan pa din po tayo, guys. Malapit na po tayo. Nandun na po tayo sa tuktok ng... Malapit na po tayo mag-house tour. Sana makapag-house tour na tayo, no? Okay, salamat sa mga nanonood sa akin. Kahit na medyo late ang ating update. Thank you for all your supports. And... Ayan, unti-unti. Ako po talaga paunti-unti. Kaya sa mga naiinip po, meron din naman po tayong ibang mga content creator na talagang nakapag-boom na sila sa pagpapagawa at meron po silang budget. Pero ito po is, ang akin pong vlog is maipakita sa inyo kung magkano yung per project po sa bahay. Para may idea tayo, lalo-lalo na sa mga wala namang pang full renovation, diba? So anyways, thank you for watching guys. Hope you like my video and follow me. Thank you! Okay, for today's video, pupuntahan ko yung unit na ngayon dahil ang ginagawa is yung kisame, yung back extension sa harap, sa likod, dun sa taas, tapos yung kusina, and then yung CR. Yun yung pinagawa ko ngayon. Actually, parang 1 week na silang gumagawa doon sa unit. So, ito yung first time na pupuntahan ko siya kasi more on phone communication lang kami nung gumagawa dun sa bahay. Hopefully magustuhan ko. Actually, everyday naman nagsisend ng picture for updates kung ano yung mga nagawain. Sa nakikita ko is medyo mabilis. Kasi nakita ko may forma na dun sa kusina, natibag na yung CR, nalagyan na ng kisame, nakapag-steel deck na sila sa taas. Ayan. So, ngayon pupuntahan ko siya. See you later! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa unit ko. Pinapagawa ko yung, as I said kanina, pinapagawa ko yung kisame, yung back extension sa, dito, yung back extension dito sa may taas, kusina, at yung CR. So, ayan, makikita nyo. Sorry, medyo maraming gamit. Yung mga iilang gamit namin. O, ayan. Yan ang ating kusina. Papaputol ko to kasi sobra. Yan. Yan. Dito naman sa baba, may mangganong ganap. Ang ganap lang dyan as yung kitchen. At yung CR. So, itong pinto na to ng CR, patatanggal ko na yan. Papasara ko yan. Ang magiging pintuan is nandito na sa likod. Ayan. As I said nga, dito yung magiging dining area. So, parang, hiningal ako. So, ayun, parang for me, hindi ako masyadong... hindi masyadong okay saan kapag habang kumakain. Nandito na agad yung CR, diba? So, kung familiar kayo talaga sa unit nito, is harap talaga ng dining area yung CR. And kung maaalala nyo, medyo mataas tong aking bar counter, diba? Pinababaan ko na siya. Kasi during... Click nyo na yan! Click nyo na! Thank you for watching! Subscribe for more videos!